Gandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, merong chismis ngayon na kumakalat na habang buhay na pagkabilanggo ang verdict kay Digong doon sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Dahil matagal na pala na may ano na to matagal na naimbestigahan ng ICC, 2016 pa, pero hindi makapasok ang ICC dahil nga presidente pa si Digong at hindi nila in-entertain pati ang Interpol, hindi pinapasok sa Pilipinas para hindi makapag-imbestiga ng war on drugs. Pero dahil sa pinapadala na doon ng human rights group ang mga ebidensya sa ICC pati na sa tulong ni Trillanes at yung kamakailan lang ay pumunta na doon si Las Cañas at saka si Mato-Bato kaya kumpleto na ang ebidensya ng ICC at meron na pala silang verdict at yan ay muli ay ibibigay nila na verdict kapag na-trial na si Digong doon. Kaya sabi ng mga kapamilya ni Digong, it's a one-way ticket. Kaya iyakan sila. Pero yung mga natukhang ay hindi nila alam kung gaano kasakit. Ngayon alam na nila kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Well, narito ang video atin panoorin courtesy ng Sa Iyong Araw. Ng dating Pangulo dahil kung mapoprove na siya ay guilty ay mabibigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong sa UK, Sweden or Norway. At dahil dito, baka hindi na makabalik ang dating Pangulo. Halika, ating pag-usapan ang nakakalungkot na pangyayari sa dating Pangulo. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. Based on a series of videos posted by Duterte's daughter Veronica or Kitty on Instagram, Duterte questions the process of his arrest while in a conversation with Prosecutor General Anthony Fadulion. What is the law and what is the crime that I committed? Ito ang tanong ni Digong. Ano daw ang crime na na-committed niya? Bulag ba siya at bingi? Siya ang nagutos Hindi ba niya alam na 30,000 mahigit ang napatay dahil sa kanyang utos na tukangin ang mga drug addict? Yun pala, ang natukhang lang na drug addict doon ay nasa 20%. 80% ay mga ordinaryo lamang na mga standby at mga civilians, mga ama, mga kapatid ng nasa listahan. At hindi talaga yun yung mga nasa listahan. Kasi parang bounty hunting Kapag may nabaril, 20,000 kaagad yan. At kapag politiko, 1 million. At kapag talagang malaking pangalan, nasa 10 million. Kaya ganyan, sinasayang ang pera ng gobyerno Dapat dyan, gumawa na lang ng rehabilitation sa mga addict. Diba? At yung ibabayad sa mga tukhang, sa mga pulis na reward, dapat yun ang igasto sa pagkain at sa rehabilitation ng mga eksperto, ng mga doktor isisweldo, di ba? Grabe, bakit magbayad ka pa sa pulis para pumatay? Kawawa yung mga pulis na pumatay na lang sila para magkapera. Grabe. Kaya ito talaga ay crime against humanity na ayaw ng ICC. Kaya si Digong lagot dito, sabi niya ano daw ang kasalanan niya? Bulag ba siya at bingi? Hindi ba niya alam? Kahit si Bato, sabi ni Bato, inosente daw siya. Ay naku, inosente. Sinama pa ni Bato yung pangalan ng Diyos. Si Bato ang nag-order niyan, kaya silang dalawa ang principals. Sila yung the principals ng disenyo ng war on crimes na tukhang ang tawag. Kaya nagkaganito ang buhay niya dahil yan ang tinanim nila. Kung ano ang itinanim mo, aanihin mo yun. Nagtanim ka ng kasamaan, masama din ang ending. Nagtanim ng kabutihan, kabutihan ang ending sa buhay. Kaya pinili ni Digong ang kadiliman, palaging impyerno ang sinasabi niya. Kaya ito ang ending niya sa kanyang buhay. Pero anyway, matanda na siya. Pero nagtatanong pa siya ng hustisya. Tsaka itong legality daw kung bakit siya hinuli. Yung mga napatay sa tukhang nagtatanong pa ba yun? Mabuti nga sa kanya ay habang buhay lang na pagkabilanggo. Pero yung mga namamatay, yung tinutukhang,
Wala. Binaril ka agad, patay ka agad. Wala talagang due process. Ngayon, alam na ni Digong kung ano yung ginawa niya, ay nangyari na rin sa kanya. Pero mas maganda yung sa kanya kasi ikukulong lang siya habang buhay, pinapakain siya, air condition ang kwarto at merong wifi kasi sa ICC na kulungan hindi siya ipapadala sa maximum prison. Wala siyang kasama doon na may mga tattoo. Maganda ang kulungan sa ICC. Kaya parang nagbakasyon lang si Digong doon. Ang masakit lang ay malayo siya sa kanyang mga mahal sa buhay. Yan lang naman ang problema. Pero kung ako ang nakapatay ng 30,000 katao, okay lang i-firing squad ako. Hindi na ako magtatanong kung may warrant of arrest ba o wala. Kapag hinuli ako, babayaran ko 'yun. Kahit ako na lang ang magpagamatay sa harapan ng mga pulis, sa harapan ng ICC, kung ako ang nasa kay Digong, hindi na ako matatakot mamatay dahil may kasalanan naman ako na pumatay ako ng marami. Bakit matatakot ka, di ba? Kulang pa nga ang buhay mo ibayad Kulang na kulang ang buhay niya ibayad sa mga nabiktima ng tukhang. Kahit presidente ka at kahit magsasaka lang o standby, sa mata ng Diyos ay pareho lang kayo. Hindi ang Diyos nagsasabi na ikaw presidente ay mabigat ang mo, itong value, malaki ang value mo. Ikaw standby, maliit ang value mo dahil standby ka. Hindi ganun. Sa mata ng Diyos pareho tayo. Kaya si Digong dapat maranasan niya ang naranasan ng mga natukhang. Ganyan yung parang batas ng Muslim, di ba? Sa Muslim, binibitay ka agad para hindi mapamarisan. Sabi nga ni Luke Espiritu, dapat meron may sulat sa history ng Pilipinas na merong naparusahan talaga na mandarambong at ganitong klaseng may kaso na crime against humanity. At kapag may sulat yan sa libro, ay siguro maghinay-hinay na yung iba na nagpaplano na tutulad kay Digong, di ba? Balik tayo sa inyong araw. Alpas ang araw, pero may umiiyak na. May nag-aalalang baka ito na ang huling pagkakataon. May umaasang milagro, ngunit may paparating na eroplanong hindi na maghihintay. Sa Villamor Air Base, libo-libong taga-suporta ang nagtipon. Ang kanilang mga kamao nakataas. Ang kanilang tinig umalingaw-ngaw sa isang awit ng pagdadalamhati. Bayan ko. Pero bakit sila naroon? Anong ibig sabihin ng pagluha ng kanilang pangambang tila hindi na nila kayang banggitin? Kinasuklaman at ngayon inaresto. Pero saan siya dadalhin? Isang lihim na flight, isang destinasyong hindi sinasabi kahit sa kanyang sariling pamilya. They took that from us, put him on a plane, and wouldn't say where to, ani Veronica Duterte. Pero bakit hindi nila masabi? At bakit nila may hindi pa sinasabi sa bayan? Ang sagot ay dumating pero hindi pa rin sapat. May nagsabing patungo sa dahig ang kuta ng International Criminal Court. Pero ito ba ang dulo ng kwento o umpisa ng isang bagong laban? Ayan, yung sabi nila na they took dad away from us. Kinuha daw ang daddy nila, palayo. Yung mga tinukhang, di ba? Ganon din ang sigaw ng mga asawa, ng mga kapatid, ng mga nanay. Yung mga tinukhang na mga sinasabing drug addict na yun pala ay napagkamalan lang, yung iba ay mukhang addict lang. Ang sigaw ng mga magulang, ng mga nanay, ng mga asawa ay grabe. Kung nakikita nyo lang yung mga pictures, di ba? Ay grabe talaga, duguan yung binaril tapos niyakap ng asawa, ng nanay, yung kanyang anak. Talagang kapag kahit didiis ka, kapag titingnan mo yung balikan mo yung mga larawan na napublish noon, ay talagang mahimasmasan ka. Di ba? Sinong nag-utos? Bakit hindi pinatigil? Kung si Bato, kung may lang si Bato isip na makatao, di ba? Dapat sabihin niya kay Digong na, sir, ang dami naman ang namatay na ngayon. Kawawa. Dapat ganun. Ipinagpatuloy nila, uubusin daw nila hanggang isang addict na lang ang maiwan. Paano yun kung nanigarilyo lang, di ba?
mukhang adik lang, may tattoo. Babarilin pa rin? Grabe. Kaya ang pighati ng mga nanay ng mga asawa na naiwan ng mga binaril ay kulang pa yung pighati ng kanyang mga anak at mga asawa, yung mga umiyak kanina. Hindi ganun kasakit ang nadarama kasi buhay pa si Digong eh. Yung mga tinukang patay eh, tapos duguan ang niyakap ng mga nanay, ng mga asawa. Ito yung mga picture, pakita natin. Itong mga ganito, hindi ba kayo maawa? Grabe. Patuloy tayo. Mula 2016 hanggang 2022, ang giyera kontra droga ay naging muka ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Pero sa likod ng kampanyang ito, libo-libo ang nasawi, libo-libo ang tumutol, libo-libo rin ang nagbunyi. Pero ngayon, may isang bagay na hindi niya kaya takasan, ang hustisya ng pandaigdigang korte. Pero ito ang twist, ang ICC ay hindi nagdesisyon agad-agad. Kung mapatunayang may sala, hindi lang basta pagkakakulong ang kanyang harapin. Ang tunay na sentensya, hindi sa Pilipinas, hindi sa dahig, kundi sa isang malamig at banyagang bansa, UK, Sweden o Norway. Isang sentensyang habang buhay na pagkakakulong, malayo sa ating bansa, malayo sa kanyang mga taga-suporta, malayo sa kahit anong posibilidad ng pagbabalik. Therefore, anong mangyayari? Kaya ngayon sa Villamor Air Base, ang tanong ay hindi lang kung lilipad na si FPRRD. Ang tanong, ito na ba ang huling beses na makikita siya ng kanyang mga taga-suporta? Well, ang sagot ko dyan ay yan na nga, one-way ticket. One-way ticket to the blue. Parang yung kanta, no? One-way ticket to the moon. Ganyan. Hindi na babalik. Kasi may edad na si Digong eh. Yung sentensya niya habang buhay eh. 80 years old na siya, so sabihin natin 90 years old lang ang kanyang lifespan. So meron pang 10 taon. So hindi na siya hindi na masyadong maboard kasi maiksi na lang ang kanyang lifespan. Ang maganda kasi kay Digong babalik siya sa Diyos. 'Di ba? Magiging layman ministry sa simbahan. Yung nag-aano ng ostias, 'di ba? Tumutulong sa pari, parang sakristan. Tapos magdasal ng time team palagi. Mag-repent ng mga kasalanan. Baka tanggapin ka pa ng Diyos eh. 'Di ba? At tumulong sa mga sa yung mga natukang na pamilya, tutulungan 'yun. Yung mga anak bigyan ng scholarships kasi patay na yung mga amay. Grabe kawawa yung mga naiwan. Ito nga sila, naawa nga tayo kasi umiiyak eh. Pero kung balikan natin yung nangyari sa mga pamilya na pinagbabaril, mga duguan, grabe. Nag-iyakan. Sobra, di ba? Kaya dapat tanggapin na nila na ganyan. Okay nga kasi buhay si Digong eh. Tsaka very humane yung treatment. Sa kanya, paghuli, hindi nga pinusasan eh. Very humane treatment. Ang lang dyan ay hindi na makapaggulo si Digong dito sa Pilipinas. Kasi kung dito yan ikulong, palaging merong rally. Napakatalino ni PBBM pa. Diba? Ay nako. Hindi lang umiimik si PBBM pero sikreto na ang ICC, gumagapang na. Kaya pagising mo sa sunod na umaga, nandyan na. Kaya bato, ikaw bato. Ay nako, pagising mo, baka nandyan na naman ang Interpol eh. Kaya na ba to? Mag-ipag-usap ka na kay PBBM. At gumawa ka ng deal, magbagong buhay. Ganyan lang kasi ikaw talaga ay susunod, sabi ni Trillanes. Si Trillanes ang nagbigay ng mga listahan eh. Sabi ni Trillanes, tanging si Bato lang ang babalikan ng ICC at yung ibang accomplice ay dito na lang daw sa Pilipinas lilitisin. Yun ang sabi ni Trillanes. Alright, so tapusin natin ng video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. Ang huling beses na marinig nila siyang magsalita ng malaya. Kabilang paanig ng mundo, isang korte ang nag-aantay, isang hukom ang magpapasya, at isang hatol ang maaring magbago sa kasaysayan ng Pilipinas magpakailanman.
At ikaw kaibigan, handa ka pang malaman ang susunod na kabanata? Kaya handa na ba kayo malaman ang susunod na kabanata? Well, nasabi ko na kanina eh. Ang ending ay sa Norway or Sweden daw na mga kulungan. Pero magandang facility naman doon. Malamig nga lang kasi Sweden, Norway. Pero maraming magaganda doon eh, di ba? Mahilig si Digong ng magagandang chicks na blondie. Marami diyan sa Norway, mga blondie, mga blue eyes, mga lahing Vikings yan eh. Kaya ito ang ating masabi dito ay kung gumagawa ka ng masama ay masama din ang bunga nito. Kaya kung ano ang itinanim, what you sow is what you reap, di ba? Kung anong tinanim mo, yun talaga ang aanihin mo. Pero merong sa kasabihan, magtanim ka lang ng hangin, ang aanihin mo bagyo. Grabe no, times 10, times 100 yung lakas. Hangin lang yung tinanim mo pero bumalik bagyo. At kung magtanim ka ng maganda, na butil, babalik sa iyo ay saganang harvest. Golden harvest ang tawag. Alright, sa ako'y magpaalam na, bato-bato sa langit, tamaan, ay huwag magalit. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe mga kababayan sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. God bless the Philippines at ingat ang lahat.